So, try natin ito. Try natin mag-terminate gamit ang pinakamurang fast connector at gawin natin pinaka-quality connection. Ayan, parinan natin ito dito. Tigas, grabe. Yan. Ngayon, kailangan natin ito. Ito. At ang pinaka murang fast connector. Pero gawin natin pinaka quality na connection. Hindi naman kasi binibenta ito kung hindi talaga pasado. So, malamang madalas lang yung pagkakagawa lang natin kung paano natin ginawa, kaya sinasabi natin na hindi siya perfecto, hindi maganda, pero ngayon subukan natin. Nagawa ko na yung isa actually, so ito for demonstration na lamang. So doon lang tayo sa mga 4 para hindi masyadong sayang, masyadong mahaba na yan. Ayun, so ilahin natin. Yan. So, kung titingnan mo, parang transparent na siya. Pero itong uri ng fiber cable na ito, ang kanyang coating ay puti. Semi-transparent. So, ano pang kailangan natin? Ito. Kailangan natin ng yan, ito. Urong-urong. Ito yung kailangan natin. So, kailangan natin yung stripper at i-strip natin yan. Yan. So, hanggang doon mismo. So, i-strip natin. Ipitan natin ito. At makikita nyo, naka-strip na ang mga coating niya. Yan. So, kailangan din natin ng alcohol. Nausan na yung saan yung tissue? Brun, may tissue, Brun? So, pag walang tissue, tissue. So, pag walang tissue, okay lang naman kahit wala. Kamay-kamay na natin. Kamay-kamay na natin. Okay lang yan. Kamay. So, yun. Then, eto. Kailangan natin ng cleaver. So, cleaver. So, dito sa cleaver na ito, hindi mo na kailangan tanggalin ito. Bale, ang measurement natin, hanggang sa may puti na yun, hanggang sa may silver banda. Yan, yan o. Yan, dyan natin ilagay. Diyan. Diyan mismo ha. Tapos, close natin. Then, so, kung hindi siya maputol ng ganyan, kasimple, natin kung naputol na. Ayun, naputol. So, ito dapat itago natin yan. Kunin natin yan ng maayos. Wait lang. So ito kailangan natin i-tape yan. Kailangan natin ilagay sa tape yan. Ilagay natin. Yun no. Ayan. Kasi yan ay glass. Maliit na glass yan. Kung makatusok yan sa ating balat, ako hindi maganda yan. So itatago natin ng maayos para ma-dispose natin properly. Ingatan talaga yan. Yan. Ayan. So nandyan siya. Ngayon kunin natin ito. Ito pinag-test ko nito nung araw pa. Pero ang iba okay naman. So ganito paggawa natin. So dapat naka-open lang siya dyan para pumasok siya. So eto, papasok natin doon. So pasensya lang kung hindi masyadong makakita ang mata. Okay lang yan. So push hanggang sa mag-bend siya ng konti lang talagang bend. Ganyan. Okay. Yan. So eto,
usually kasi, tayo, ginagawa natin ganito. Ginaganyan. So, mag-e-end siya doon. Hanggang doon. So, usually, hindi man natin alam kung saan talaga yung pinaka-end ng ferrule. So, sa akin, ginaganyan ko siya, pinapadaan ko siya para mas lalo siyang maipit hanggang sumobra hanggang doon. So, free cut lang itong ginawa ko. Ganyan. So, hanggang doon. Ganun. So, nakita mo, or nakita natin, no? Yan. Nag-bend na konti. So, ibig sabihin, ayos pa ito. Kung usually, yan, ang cut mo, ganyan, tapos may humarang na, ibig sabihin, nagamit na yan, may mga naiwan na doon, parte ng fiber dito. So, dispose mo na yan. Hindi natin maayos yan. Doon na yan. Sira na yan. Katulad ng isa dito, na ito isa. Parang nabalian siguro sa loob, so hindi na makapasok. So, yan. Ngayon, nung una, of course, para mas ready na tayo, lalagay natin ito. Kung, okay, test na natin kasi okay pa siya. So, lagay na natin ito para ito na yung pang-ipit talaga dito para ma-secure yung wire natin. So, ilalagay natin siya doon. So, yun. Tuloy lang, tuloy hanggang sa mag-bend siya konti. Yun, actually nag-bend na siya, ganyan, i-bend ko pa, ha. Ayan, So, ibig sabihin, sumagad na yun doon. So, ganyan lang. So, ayan, kahit hindi mo siya ipitin, yun, tight pa rin siya. Ganyan, so, ayos na ayos ang pagkalagay. Then, so, kung sure ka na, as in, nakasagad na doon, sumagad na talaga doon, medyo bend na siya konti. Yan, hindi makita, diba? Pero nakikita ko. Yan. Yan. So, konting bend lang kasi ito kasi gumagalaw kasi yan paloob. Ganyan, So, magbe-bend din yan, Sasagad din yan, Yan. Yung titingnan mo, magbe-bend na siya, diba? Kasi gumalaw, Look. Yan. So, ngayon, ipitin na natin. Okay, i-clip na natin yan. Tighten natin ito. At, okay. So, doon na. Then, ilalak na natin siya. Ilalak natin siya. Pagkatapos nyan, lalagay na natin ito. Or, kung ayaw mo pang ilagay ito, wag mo na. I-test muna natin ng visual fault potato. So, yan. Ilagay natin doon. Then, pailaw natin. So, yan. Tingnan natin doon sa dulo kasi nakagawa na kasi ako doon sa kabila. Look at this. Ayan, meron na. Tanggalin ko ito. Ayan, Ayan, ang ganda. Ang ganda ng ilaw niya, Look. Ang ganda, Ayan, buong buo. Siyempre malapitan kasi yan. Siya. Malapitan yan siya. So buong buo talaga yan pag malapitan. Yan, Yan, See that? Eto, 500 meters ito. 500 meters ang haba ng cable natin ngayon. Yan. 500 meters ang haba ng cable natin ngayon. So yun, kitang-kita pa rin, Kitang-kita pa rin ang ilaw. Ang light, tumagos. Yan. So ngayon, try natin dito sa kabila. Dito. Ito naman. Look. Ito naman siya. Yan, ang lakas. Ang ganda. Nakita ba? Hindi nyo makita. Nako. Ayan, 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 ang ganda ng ilaw, So, i-blink natin. Ayan, Diba? Eto dito, natural umilaw yan dyan banda.
nagkakailaw kasi na-scrape yan eh. Di ba? Yung pinakabalot niya, yung pinaka-coat niya, natanggal natin yan. So, tatagos yan dito. Mas ang importante lang, yung pinakadulo ng fiber na yan, ng cable na ito, ay sumagad doon sa ferrule para may contact siya dito. At dadaloy yung ilaw. Actually, yung konsepto ng pagdaloy ng ilaw na ito ay total internal reflection. Total internal reflection. Ito yung isang characteristic ng light na pwede siyang dumaloy sa isang tube of sa isang tube, no? Gawa sa mga glasses, gawa sa glasses, or isang buong cable talaga na gawa sa glass. Yun ay total internal reflection dahil doon sa tinatawag nating ito, refraction kasi ito. Marami kasing explanation dito. May refraction. So, habang nagre-refract ang isang light, ito ay magbe-bend. So, kung maaabutan ang tinatawag nating critical angle, ang bending niya, or naabutan, kumbaga yung tinatawag na critical angle, hindi na siya magre-refract, kundi siya ay kakalat na lamang sa surface ng isang medium. Ang medium na ito yung ginagamit ito ng glass. Pero kung lumampas na dun sa critical angle, ang mangyayari, siya ay magre-reflect. Tinatawag nating total internal reflection. Ang reflection na ito ay mangyayari sa loob lang mismo ng fiber cable na ito, ng optical fiber na ito. So, walang ilaw na lalabas. Walang ilaw na lalabas. Tuloy-tuloy, kumbaga nasa loob ng tunnel, tuloy-tuloy ang pagtakbo ng train sabay sa tunnel na yan papunta sa dulo. Kaya yun ang nangyayari. Ito na yun. Mula dito, ang ilaw travel sa loob ng fiber cable na ito papunta dito sa dulo. At ito na yung exit niya. Ito na yung exit ng ilaw. Yan. Yan. So, ang konsepto ay ang properties ng light na refraction, tapos critical angle, tapos total internal reflection. So, yun, yung mga kahit yung mga nasa high school level, no, nasa grade 10, kayang unawain itong konseptong ito ng light. Kasi may may subject sila diyan. So, ganoon na nangyayari sa pagdaloy ng light sa fiber optic cable. Ganyan. Napakaganda. I-blink natin. Ayan, no. Ayos, oo. Napaka-solid. So, ngayon, since tapos na tayo, lalagay na natin to. Lalagay na natin to ulit. Ayan, o. Ayan, makikita mo naman meron siyang guide. Ayan. So, ipasok natin yan. So, ready na. Ngayon, ito-test natin ito. Ito-test tayo. Okay? So, tingnan natin. So, mag-speed test muna tayo sa fast.com. Try natin. Oh, mali. Spelling. Yan. Fast.com. Oh, yun ako. Grabe. Ang bilis. 150 Mbps. Pumapalo ng 150 pero ito lang ang record.